Dagdag kaalaman po. Balak nyo bang mag-travel o pumunta sa ibang bansa o di kaya ay pumunta sa ibang lugar sa Pilipinas? Bago kayo bumili ng ticket, panoorin nyo muna to. Ayon sa Civil Aeronautics Board, bumaba na ang fuel surcharge mula level 19 to level 18 para sa unang kalahati ng buwan ng Mayo. Good news ba? Oo, pero sandali lang. Kahit bumaba, mataas pa rin ito kumpara sa dati na level 4 lang noong mga nakaraang buwan. Kaya magkano na ba talaga? Ito ang isang sample. Kapag Manila to Cebu, ang base fare halimbawa ay 2,000, ang surcharge 627 hanggang 1,834. Ang total, 2,600 hanggang 3,800. Sample naman sa international, halimbawa Manila to Japan, ang base fare halimbawa ay 8,000, ang surcharge 1,958 hanggang 14,561. Ang total, 10,000 hanggang 22,000 plus pesos. Ibig sabihin, kahit bumaba ang level, malaki pa rin ang dagdag sa ticket mo. At tandaan, ang fuel surcharge ay hiwalay pa sa base fare. Pero ito ang importante, may paraan pa rin para makamura. Tip number 1, mag-book ng maaga. Mas mura kapag hindi last minute. Tip number 2, iwas weekend at holidays. Weekdays equals mas tipid. Tip number 3, abangan ng promos. Seat sale plus fare alerts. At tip number 4, limitahan ng baggage. Less add-ons equals to lower cost. At tip number 5, timing is everything. Dahil ang surcharge ay nagbabago bawat ilang linggo, pwede kang maghintay kung bababa pa. Sa madaling salita, hindi mo kontrol ang presyo ng langis, pero kontrol mo kung kailan ka bibili ng ticket. Ikaw, magbubook ka na ba ngayon o maghihintay ka pa ng ilang araw? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.